Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga matatalinghagang turo at aral ni Brother Eli Soriano. At ito ay ating pagkikinggan, susubaybayan natin, at kung mayroon tayong madadaanan na mga bagay-bagay na kailangan kong ipaliwanag ay lalagyan ko po yan ng reaksyon. Nang sa ganun ay mayroon tayong pagbubulay-bulayan at maunawaan natin ang mga na ituturo na mali at itatama po natin ang mga ito. Ang pagtuturo rito sa amin, pagkatapos ni Kristong mabautismuhan sa ilog ng Jordan, meron siyang ganitong sinabi sa mga apostol sa Lucas. Basahin natin ang sinasabi ng ating Panginoong Sukristo. Ebanghelyo ayon kay Lucas. Sabi niya, mayroon akong isang bautismo upang ibautismo sa akin. Kaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap? Pagkatapos palang mabautismohan siya sa tubig, sa ilog ng Jordan, nung siya'y nangangaral na, nung mga panahon na yon, noon din siya nabautismohan. Bago siya mangaral, nabautismohan na siya ni Juan Bautista. Ngayon, ang sabi ni Lucas doon sa 3 ng aklat ni Lucas, Kapitulo 3, versikulo 23, si Jesus ang wika, kapatid na Daniel. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon, na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose ni Eli. Kaya nung mag-umpisa pa lang mangaral ang Panginoong Jesus, pagkatapos na siya ay mabautismuhan, mga 30 anyos siya. No? Noong sa kasalukuyan ng kanyang pangangaral, sa kapitulo ng Lucas, diyan sa aklat din ni Lucas, sabi niya, meron akong bautismo na ibabautismo sa akin. Sabi niya. At gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap? Maaari hindi alam ng marami, si Kristo pala 2 ang bautismong dadaanan niya. Binibigay ko lang sa yung parang palaisipan, kapatid na Edwin, na pagkatapos ng bautismo sa tubig, symbolic ng paghuhugas ng kasalanan, meron pa siyang isang bautismong dadaanan. Kaya nung nakikipag-usap sa kanya ang mga apostol, nung panahon na yung 2 apostol may hinihingi na kung pwede raw sa kanyang kaharian, silang magkapatid na apostol ay paupuin ni Kristo sa kanyang kanan at saka sa kanyang kaliwa. Basahin natin ang 10:35 ng Marcos. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya'y nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, Ano ang ibig ninyong sa inyo'y aking gawin? At sinabi nila sa kanya, Ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Datapwat, sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman? O mga babautismuhan sa bautismo na ibinautismo sa akin? Tanyo mga kapatid, ito, maaaring hindi naintindihan ng karamihan. Nung humiling yung 2 apostol na pagdating sa kaharian, ako sana nasa kanan mo, yung kapatid ko nasa kaliwa. Maganda yung nila kahilingan. Ako parang hindi ko mahihiling yun dahil hindi naman ako karapat-dapat. Pero sabi ng mga apostol, kung pwede, upuin mo kami, magkatabi kaming magkapatid. Talaga yung diwa ng magkakapatid, magkakampi. No? Sabi ng Panginoon Sukristo, hindi nyo nalalaman kung ano ang inyong hinihingi. Sabi niya,
makakainom ba kayo sa sarong aking iinuman? O mga babautismohan ba kayo sa bautismo? Ang pagkakatranslate na ibinautismo sa akin, mali ang translation eh. Kasi bautisado na ang mga apostol nitong panahong ito eh. No? Bautisado na sila eh. Tinututulan po natin ang sinabi ni Brother Eli Soriano na bautisado na daw yung mga apostol. Wala pong nakasulat sa Biblia na sa puntong iyan ay bautisado na ang mga apostol. Mali na po ang tinuturo ni Brother Eli Soriano tungkol sa bagay na yan. Pero meron siyang tinutukoy na isang bautismo, natatanggapin niya pa yung bautismo na yon. Kaya, yung iinuman kong saro, makakainom ba kayo doon? At sa bautismong ibabautismo sa akin, mababautismohan ba kayo? Ibig sabihin, kalooban ng Panginoong Kristo na yung sarong iinuman niya, inuman din ng kanyang alagad. Malino naman po ang sinabi ni Brother Eli Soriano na kalooban daw ng ating Panginoong Kristo na ang kanyang iinuman na saro ay iinuman din ng kanyang maalagad. Mali rin po yan, mga kaibigan. At yung bautismong isa pang bautismo na mangyayari sa kanya, gusto niya mabautismohan din ng mga alagad doon. Isa na naman pong mali na sinabi ni Brother Eli Soriano tungkol sa bagay na iyan, mga kaibigan. Doon. Yan. Parang food for thought sa'yo, kapatid na Edwin. Ano? Siguro for the first time na encounter mo ito. Kaya, hindi lang isang bautismo ang makikita mong nagampanan ni Kristo. Bautismo sa tubig, representasyon ng isang halimbawa sa sumasampalataya na dapat siya'y magpabautismo. At isa pang bautismo pagkatapos noon, bago siya mamatay. Ito na po ang pinakamalaking pagkakamali ni Brother Eli Soriano na sinabi niyang bago siya mamatay. Ang Panginoong Jesucristo ay tatanggapin niya yung bautismo na ibabautismo sa kanya sa langit. Yan po yung ikatlong bautismo na tinanggap niya. Mga kababayan, ang binabanggit po niya is 2 bautismo lamang daw. Mali po yung analysis ni Brother Eli Soriano tungkol sa bagay na iyan. Mababautismohan siya noon. Yun. Sana meron kang ideya, kapatid na Edwin, sa naging sagot ko sa iyo. Okay po. Yan, kapatid na Edwin. Yan. Sana ay patuloy po kayo na makinig sa ating mga Bible study Monday to Thursday. At pag Friday po, meron po tayong ganitong Bible exposition. Maraming salamat po, kapatid na Edwin. No? Hanggang sa susunod. Salamat po for joining us. Sa puntong ito, mga kababayan, ay ating i-analyze ang mga talata, yung mga paksa na ginamit ni Brother Eli Soriano. Unahin po natin ang Mark 10:35 hanggang 38. Atin pong babasahin nang sa ganun ay maunawaan po natin, saka naman natin ilalagay yung aking paliwanag, mga kababayan. Ganito po ang nakasulat sa Marcos 10:35 hanggang 38. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya ay sinabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyong sa inyo ay aking gawin? At sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami, ang isa ay sa iyong kanan at ang isa ay sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian.
Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kainom baga kayo sa sarong aking iinuman o mga babautismohan sa bautismo na ibinautismo sa akin? Sa puntong ito mga kababayan ay ginamit ni Brother Eli Soriano na pinangdugtong dun sa kwento na binasa niya kay Lucas na sa talatang Lucas 12:50. Magkaiba po yan mga kababayan. Babasahin ko po yung Lucas 12:50. Datapwat ako ay may isang bautismo upang ibautismo sa akin, at gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito ay maganap. Itong bautismo na ito, mga kaibigan, ay hindi po naunawaan ni Brother Eli Soriano na ang bautismo na ito ay gaganapin sa ikalawang langit. Ang bautismo na ito, mga kababayan, ay iyan na po yung ikalawang pagkabautismo na gagawin ng Panginoong Diyos Ama. Sapagkat ang unang bautismo sa Espiritu na ginawa ng ating Panginoong Diyos Ama kay Panginoong Hesukristo ay hindi rin naunawaan ng kahit sinong mangangaral dito sa lupang ito, sa daigdig na ito, na iyan ay binautismohan din ng ating Panginoong Diyos ang ating Panginoong Hesukristo sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. O ang nakasulat sa Biblia ay pagkapanganak sa Espiritu. Ito po ay nangyari pag-ahon niya sa tubig mula sa pagbabautismo ni Juan Bautista sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig. Wala po akong nakaringgan na mga ngaral na ang bautismo ng ating Panginoong Diyos Ama sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu sa unang pagkakataon, sapagkat ito po ay nangyari pagkaahon ng ating Panginoon Hesukristo mula sa tubig, mula sa pagkakalubog sa tubig. Pagkaahon niya, ang Panginoon Hesukristo ay nananalangin na buksan sa kanyang langit at mayroong bumababang Espiritu Santo mula sa langit at lumalapag sa kanya. Yan po ang unang pagkabautismo sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ang bautismo na binabanggit po dito sa Lucas 12:50, basahin po natin. Datapwat ako ay may isang bautismo upang ibautismo sa akin, at gaano ang kalaking kagipitan hanggang sa ito ay maganap. Pansinin po natin ang porsyon na ito mga kaibigan. Etong nung sinasalita ito ni Panginoong Hesukristo ay tapos na po siyang nabautismohan ni Juan Bautista sa pagkakalubog sa tubig. Ang bautismo ni Juan sa paglulubog sa tubig ay tungo sa kamatayan ng Espiritu. Pag-ahon ng ating Panginoon Hesukristo mula sa tubig, pag-ahon niya sa lupa, sa tuyong lupa, siya po ay nananalangin. Diyan po naganap yung bautismo kay Panginoon Hesukristo mula sa langit, na ang gumanap po niyan ay ang Panginoong Diyos Ama. Wala pong nagpaliwanag na
mga mangangaral tungkol sa bautismo na yan, mga kaibigan. Hindi po nila naunawaan sapagkat hindi ipinagkaloob sa kanila na maunawaan na kaagad-agad ay binuhay siya ng ating Panginoong Diyos Ama. Sapagkat ang bautismo ni Juan Bautista ay pumapatay ng Espiritu Santo. Banal na Espiritu sa loob ng puso natin, mga kababayan. Ngayon, pagkatapos po yan, ang ating Panginoong Hesukristo ay dapat, ang tamang mangyayari ay dapat ang Panginoong Hesukristo ang huling ilulubog sa tubig. Kaya po itong kwentong ito nasa Biblia, ang Panginoong Hesukristo ang huling inilubog ni Juan Bautista sa tubig. Wala na pong kasunod yan na isinulat ni Apostol Lucas. Ngayon, mga kaibigan, itong pangyayaring ito, ang ating Panginoong Hesukristo ay dapat siya ang huling bautismohan ng lubog sa tubig. Sapagkat mula sa mga patay, pag-ahon niya sa tubig, binuhay kaagad siya ng bautismong bumubuhay mula sa mga patay. Ito po yung bautismong ginawa ng Panginoong Diyos Ama sa Panginoong Hesukristo. Kaya po siya tinawag diyan na panganay, unang binuhay mula sa mga patay. Pagkatapos po ang pangyayaring ito, binuhay na lahat ang mga nasa kalaliman at dinala niyang bihag ang mga yon. Yung mga espiritu na yon na nasa kalaliman, siya ang panganay sa lahat ng mga binuhay. Pati lahat na tayo sa mga hentil, lahat yan, siya ang unang binuhay ng ating Panginoong Diyos. Kailan nangyari ito? Noong buhayin niya siya mula sa mga patay, pagkaahon niya sa bautismong lubog sa tubig na ginagawa ni Juan Bautista. Kaya siya ang panganay sa lahat ng mga binuhay. Yan po ang nakalagay po sa Biblia, mga kababayan. Ngayon, itong bautismo na sinasabi dito sa Lucas 12:50 ay bautismo naman yan sa ikalawang langit. Kaya itong si Brother Eli Soriano at saka lahat ng mga mangangaral, mga kababayan, ligaw pa yan lahat. Ligaw pa silang lahat. Ngayon, ibinigay po ng ating Panginoon Diyos ang pagkaunawa tungkol sa bagay na ito. Kaya nga nakasulat sa Aklat ni Juan, Kapitulo 3, 1-7. Diyan po nakalatag ang kwento tungkol sa pagiging born again sa Espiritu. Hindi po yan sa laman. Mga kababayan, ang bautismo itong sinasabi ko ngayon, iyan ang paraan upang ma-born again ang isang espiritu. Kaya itong si Brother Eli Soriano, buong MCGI ay ligaw ang mga yan. Sapagkat 3 bautismo yan, mga kababayan. Mula sa lubog sa tubig, pagkatapos unang bautismo sa tuyong lupa, hindi lubog sa tubig. Ito po ay naganap pag-ahon niya mula sa tubig. At ang bautismo na binabanggit dito sa Lucas 12:50 ay sa ikalawang langit para maging born again siya. Siya po ang panganay naging born again. Kaya naman ang ating pangalan sa iglesia na tama ay Church of God Born Again Christians. Dahil Christians, dahil followers tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Yun pong mga born again dyan sa kung saan-saan na forma o naitayo
mga kababayan. Pati meaning ng pagka-born again ay hindi nila alam. Ligaw pa lahat po yan, mga kaibigan. Ngayon, pupunta po tayo sa Marcos 10:35 to 38. Sa 38, ganito po ang ating mababasa. Datapwat, sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman, o mga babautismohan sa bautismo na ibinautismo sa akin. Ang talatang ito, mga kababayan, ay dalawang tanong. Ang isa ay, mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman, o mga babautismohan sa bautismo na ibinautismo sa akin. Itong unang tanong, mga kababayan, saro na aking iinuman. Ang karugtong nito ay hindi period, tanong, dinugtungan ng o. Sa Tagalog ay or. Mga kababayan, tama ang salin ng Tagalog na ito na kinontra ni Brother Eli Soriano. Kinontra niya sa paliwanag niya dyan sa video niya na yan. Pero tama po ito. Ang mali po dito yung English version nito. Basahin ko po. But Jesus said unto them, you know not what ye ask. Can you drink of the cup that I drink of? And be, yan, nakalagay, and be baptized with the baptism that I am baptized with. Mali po yung and be baptized. Ang pinangdugtong niya dito ay and be baptized, and ang pinangdugtong. Sa Tagalog po ay mga kakainom baga kayo sa sarong aking iinuman, o mga babautismohan sa bautismo na ibinautismo sa akin. Yung English po na and, mali. Pero yung sa Tagalog na o, tama. Sapagkat yung binabanggit sa question na nauna, mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman, bautismo po yan. Hindi po literal na bautismo ang pagkakalagay, pero dun sa pangalawang katanungan na o mga babautismohan baga kayo sa bautismo na ibinautismo sa akin. Yan po, nailiwanag niya dyan na bautismo pala yung saro na binabanggit. Yung saro na iinuman, bautismo na isang basong tubig lang na mabubuhos. Nandyan po, sa mga sulat ni Mateo at saka Lucas, mabubuhos po yung dugo ng tipan. Bautismo yan. O mga babautismohan sa bautismo na ibinautismo sa akin. Yan po naman ay bautismong lubog sa tubig. Yan, napansin po ninyo. Dalawa pong bautismo ang sinasabi diyan. Isang bautismo na sa saro na iinuman. Ayan, saro iinuman. Nabanggit po ang paliwanag niya. Nandoon sa sulat ng hapunan ng Panginoon. Huling hapunan. Yan po yon. Ngayon,
Balak ko po sanang balikan po natin yon, pero mas gusto ko nakafocus lang muna tayo rito. Alam na po natin na nababasa natin dyan kay Lucas at saka Mateo yan. Ngayon mga kababayan, sa 38 na to, kinontra ni Brother Eli Soriano ang ibinautismo sa akin. Mali daw ang salin na yan. Si Brother Eli po ang mali. Tama po ito dahil ang ibinautismo na kay Panginoon Jesucristo dyan ay yung lubog sa tubig. Yung lubog sa tubig ay maling bautismo para sa atin sapagkat yan ay tungo nga sa kamatayan. Kaya lahat ng binabautismoan ngayon ng ginagaya yung paglulubog sa tubig, yan po ay maling bautismo. Ito po ang nakasulat, mga babautismohan sa bautismo na ibinautismo sa akin. Nakita po natin. Liwanagin po natin ito ha. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman. Makakainom ba sila sa sarong kanyang iinuman? Yung sarong iinuman niya kung makakainom sila doon sa ikalawang bautismo. Ngayon, dito po sa karugtong nito, mga babautismohan sa bautismo na ibinautismo sa akin. Nakita po natin, yung mga alagad po, hindi na sila binautismohan dyan. Hindi na rin para sa kanilang sarong aking iinuman. Hindi na. Mga apostol po yan, pinaglatagan yan mga kwento na yan. Ang kwento na ito ay para sa ating mga hentil. Para bang ganito ang nangyayari? Isipin natin, para tayong nanonood pelikula na ilatag dyan ang kwento, pinapanood natin yung pelikula na ganyan. O ginanap nila yung mga kwentuhan. Ang kaso nga lang, yung contents niyang mga yan ay para sa atin mga hentil sa kapanahunan natin. Yung mga pangyayari, ang mga mangyayari ay yung mga nakasulat na yan ay mangyayari at nangyayari sa atin. Hindi po para sa kanila aktual yan. Inilatag lang po sa kanila ang mga kwento na yan nang sa ganon ay gaganapin natin sa ating panahon. Ngayon mga kababayan, kasi simula ko pa lang po mangaral o magturo tungkol, magpaliwanag tungkol sa mga bagay-bagay na aking tinanggap na pagkaunawa mula sa pagbabasa sa mga nakasulat sa aklat. Ngayon mga kababayan, nasa Marcos 10:38 po tayo. May binabanggit dyan na mga bautismo at saka saro na iinuman. Dadating din po tayo sa pagkaunawa tungkol sa sarong iinuman na iyan. Maaayos po natin, masusuri po natin mabuti kung bakit saro na iinuman, bautismo ang pinag-uusapan. Bakit yun dun sa huling yung huling hapunan ng ating Panginoon Jesucristo ay dumampot siya ng saro at iinuman ninyong lahat. Yan po ay upang maligtas at mapatawad ang mga kasalanan. Ano po yung makakapagpatawad? Di po ba? Bautismo. Yan po yun. Kaya yung lubog sa tubig, napakaraming talata po sa Biblia na nagpapaliwanag na mali iyang lubog sa tubig na yan. Ito yun, nilalatag na naman po dito. Na yung hinihiling din nung magkapatid na nasa kaliwa at sa kanan ay hindi naman po yan personal na kahilingan lang, kundi magaganap pa rin sa pamamagitan nila, ipinapakita lang, inilalatag ang kwento upang sa ganon ay magaganap sa ating panahon. Ngayon, hindi naman
ipinaliwanag sa buong panahon ng pagtuturo ni Brother Eli Soriano tungkol sa dalawang magkapatid na gusto nilang kanan at kaliwa, na iyan ay sa Ama lamang ang nakakaalam, sapagkat yan ay tatlo nga ang mapapako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At tumitindig ang mga ito ng tatlong kapanahunan, kaya ang Ama ang nakakaalam sa kapanahunan na iyan. Mga kababayan, yung nasa kanan ay tumitindig para sa lumang tipan or bautismong lubog sa tubig. Si Kristo naman ang magpapakilala, iyan ang kapanahunan naman ng Panginoon Jesucristo at ang mga apostol hanggang kay Apostol Pablo. At yung sa kaliwa naman o sa kabilang side naman ay kapanahunan naman ng bagong tipan na hindi na lubog sa tubig. Dalawa lang po yan, isang lubog, isang hindi lubog. Sa kapanahunan ng mga apostol, kakaibang bautismo ang nangyari po sa kanila. Hindi rin nabanggit ni Brother Eli Soriano kung paano binautismohan ang mga apostol. Kaya nga itong si Brother Eli Soriano na binanggit niya sa video na ito na sa panahon daw na ito ay nabautismohan na daw ang mga apostol. Wala po sa buong buhay niya. Hindi ko po narinig sa kanya kung paano nga binautismohan yung mga apostol. Bakit ngayon niya sinasabi na nabautismohan na daw? Kakaiba po ang bautismo ng mga apostol. Si Apostol Pablo ang nabautismohan ng bautismo para sa mga hentil, sapagkat siya po ang ginawang leader una sa lahat ng mga hentil na nabautismuhan ng tamang bautismo. Si Apostol Pablo po yan. Mga kababayan, balikan po natin ang Lucas 12:50. Aking babasahin ang laman ng 12:50, mga kababayan. Datapwat ako ay may isang bautismo upang ibautismo sa akin, at gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito ay maganap. Ang bautismong ito, mga kababayan, ay, pansinin po ninyo, may nang bautismo ba kay Panginoong Hesukristo dito maliban kay Juan Bautista? Ang sagot ko dyan ay walang iba. Nung ihandog siya sa templo, andun si Simeon, sanggol pa siya 8 araw, paglilinis. Bibigyan siya ng pangalan doon. Kaya nga, mga kababayan, ang bautismo, pwedeng bautismohan ang sanggol kasi bibigyan ng pangalan. Ang pagbabautismo ay pagbibigay ng pangalan. Ngayon, napansin po natin, ngayon kailangan magbautismo ang mga sanggol pagka sumapit ng 8 araw pataas. Bakit? Pagbibigay po kasi ng pangalan ang pagbibinyag o pagbabautismo. Ngayon, kung bakit nakasulat sa Biblia, paglabas ng pangalan ng iglesia, na tamang iglesia na nasa Diyos, kailangan bautismohan ang mga ipinapanganak ng mga magulang sa loob ng iglesia na nagbabautismo ng tamang bautismo. Kapag mali ang bautismo na ilalagay mo sa bata, ay kasalanan pa rin yon. Ang bautismo po ng Katolik, na nagbabautismo sila ng sanggol sa pagpapatawad daw ng mga minanang kasalanan, mali po yan. Mali po yan. Ang katotohanan po yan, yung tamang bautismo na ibabautismo sa sanggol ay
hindi pagpapatawad ng mga kasalanan, kundi pagbibigay sa Kanya ng tamang pangalan at tamang iglesia, pangalan ng iglesia. Sapagkat yung iglesia na yan, yan ang Espiritu Santong bumababa mula sa langit. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Napakahalaga po yan sa ating pananampalataya. Ngayon, kung magpapaniwala po kayo sa mga religious groups, lalong-lalo na sa mga born again na katulad ko, na grupo ng mga born again na yan, at dyan po kayo nagpapapaniwala sa kanila na mga maling turo at aral nila, ay wala tayong magagawang paraan pa para mabawi ninyo ang inyong espiritu. Yung buhay na walang hanggan na maiwawala ninyo dahil sa pagsunod ninyo sa kanila, wala kayong ibang paraan na mabawi yan kung hindi kayo magpabautismo ng tamang bautismo mula dito sa Church of God Born Again Christians. Ito pong topic na ating pinapaliwanag ngayon, mga kababayan, ay dalawang magkaibang context, magkaibang ibig ipaliwanag sa atin ng Diyos. Ipinagsasama ni Brother Eli Soriano, kaya ginawa siya napakagaling, gumawa ng mga ganyan para yung mga walang muwang ay mailigaw. Naririnig po natin, namumutawi sa labi, sa dila ni Brother Eli Soriano na hindi daw siya mangliligaw. Pero sa mga ginagawa po niya, nung tayo po ay nagsuri ng mga gawa at mga turo niya, nakita natin ang mga maling itinuturo, mga kababayan. Tinan po ninyo itong dadalawa na lang talata na ito, dadalawang topic na ito, chinap-chap pa niya. Tapos inisplice pa niya. Magkaiba po ito. Gumawa siya ng sarili niyang kwento tungkol sa mga bagay-bagay na nakasulat sa dalawang ito. Sapagkat itong Lucas 12:50 na datapwat ako ay may isang bautismo upang ibautismo sa akin. O meron pa siyang sinasabi, isang bautismo na ibabautismo sa kanya. At gaano ang aking kagipitan hanggat sa ito'y maganap. Tinan po natin, mga kababayan. Meron siyang bautismo pero hanggang sa namatay siya sa krus, nabautismohan pa ba siya ng ibang tao o ng iba? Wala na pong bumautismo sa kanya. Ang binanggit ni Brother Eli Soriano bago siya mamatay. O di nagkamali si Brother Eli Soriano? Nasaan niya tinanggap ngayon yung bautismo na yun? Wala. Bakit? Sa ikalawang langit po gaganapin yan para maging born again siya. Ma-born again. Hindi rin nakita ni Brother Eli Soriano ang kapartner nitong bautismo na ito. Ang nakikita ni Brother Eli Soriano na kapartner ng bautismo na ito yung bautismo ni Juan Bautista. Mali rin. Mali si Brother Eli Soriano dyan, mga kaibigan. Ang kapartner, yung bautismo na yun ay yung bautismo sa kanya ng ating Panginoon Diyos pag-ahon niya sa tubig. May bautismo na nangyari dyan. Kamukha yan ng bautismo ng mga Israelites pagtawid nila sa dagat. Yan, kung sino pong magagaling na dyan sa inyo ng Biblia, sa Biblia, wag lang po kayo mamimiloso po. Ang bautismong naganap sa ating Panginoong Hesukristo dyan ay kamukha nung bautismo ng mga tumawid sa dagat. Yan po yung kamukha. Kaya nga nakasulat din dyan na nabautismuhan lahat ng mga nakatawid sa dagat. Ayan po, tumawid si Panginoong Hesukristo. Hindi siya tumawid
nilubog siya sa tubig. Pag-ahon niya ngayon, binuhay siya ngayon. Napansin po natin ang mga pangyayari na to, dalawa. Sa aklat ni Lucas din ito, mga kababayan. Dalawang pangyayari po yan. Yan po yung isa, yung sa tubig, kay Juan Bautista na bautismo. Yan po ay sa ilalim ng tubig. Yan po ay Hades. Yung bautismo naman na ginawa ng Diyos kay Panginoon Jesucristo para buhayin siya muli ay Sheol. Yan, sino po magagaling dyan, mga kababayan? Walang makakatutol po dyan sa sinasabi ko na yan dahil yan ay paliwanag galing sa langit. Mayroon na po bang paliwanag? Mayroon na po bang video tungkol dyan sa sinasabi ko na ito na ang bautismo ni Juan Bautista ay Hades. Ang bautismo ng Panginoon Diyos kay Panginoon Jesucristo ay Sheol. Yan. Marami pong kokontra sa ngayon dahil nakapagsimula na po sila ng mga aral na mali. Lahat po ng nakapagsimula ng mga aral na mali ay hindi na natin pag-aksayahan pa ng maraming panahon para sila ay hikayatin. Sapagkat ang magbibigay unawa sa mga bagay na sinasabi ko sa mga tao ay ang Panginoong Diyos. Hindi po ako. Ako po ay nagsasalita lamang tungkol sa mga bagay-bagay na ito. Kung may mga maniniwala, tiyak yon, galing sa Diyos ang pagkaunawa na ibinigay sa kanila. Kaya ngayon, mga kababayan, magmadali po kayo sa pagpapabautismo ng bumubuhay sa mga patay na espiritu. Karamihan po sa daigdig na ito ngayon ay patay na ang mga espiritu dahil sa pamamagitan ng mga born again, mga sekta, mga religion, mga malalaking religions. Kasama na dyan ang Catholic. Kasama na dyan ang Roman Catholic Church, mga kababayan. Puro mali ang bautismo. Puro pinatay ang mga espiritu na sa loob ng tao. Ngayon, mga kababayan, nais ko po saan ang dagdagan ito ng ibang topic. Subalit, tama na po muna ang topic na ito tungkol sa Lucas, bautismo at bautismo. Sa Marcos naman ay bautismo at bautismo rin. Pero magkaibang uri po ng bautismo ang mga yan, mga kaibigan. Sapagkat ang bautismo at bautismo na binabanggit dito sa Lucas 12:50 ay bautismo sa tubig at sa Espiritu Santo yan. Yan po yung magkapartner para ma-born again ang bawat espiritu na makakatanggap ng unang parte ng espiritu na yan, tsaka yung kapartner niya, yung kahati niya. Kaputol ba? Yan yung bautismo na yan na ibabautismo sa Panginoong Hesukristo. Yan, kaya sinabi, datapwat ako'y may isang bautismo upang ibautismo sa akin. Ibabautismo pa lang upang ibautismo sa akin, upang ibabautismo pa lang. Pagkatapos, sa puntong ito, mga kababayan, tapos na siyang bautismuhan ni Juan Bautista. Tapos na rin siyang mabautismuhan ng tubig. Yung bautismong ginawa sa kanya ng Panginoon Diyos Ama, kamukha nung bautismo nung mga galing sa Ehipto na tumawid sa dagat. Yan po yon, mga kababayan. Ngayon, yung ikalawang bautismo na ito ay to be born again in spirit. Wala akong narinigan na sekta, religion, mga born again na meron nakaunawa sa bagay nito, mga kababayan. Ngayon, sa Marcos 10:35, balikan lang po natin para medyo unawaan po natin ng konti.
Sa 38 po, nababasa yon. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Kasi humihingi sila ng puposisyon sila sa kanan o sa kaliwa. Hindi po naman nila alam na yung kaliwa ay lubog sa tubig. Yung kanan ay bagong tipan na, mabubuhos na tubig na yon, mga kababayan. Tuloy po natin. Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman. Ayun no, yung sarong iinuman niya, yung bautismo sa langit. Makakainom ba kayo doon sa aking iinuman doon? Maboborn again ba kayo? Yan po, yung nandoon sa Lucas. Maboborn again ba kayo? O mababautismo ba kayo doon sa ibabautismo sa akin? Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman? O makakainom ba kayo? Mababautismo ba kayo sa ibabautismo sa akin? Yun ang tanong. Pero kanino po ba yung mga yan? Sa mga apostol ba? Hindi po. Para sa atin po ang mga yan. Pagkatapos, mga babautismohan sa bautismo na ibinautismo sa akin. Tingnan nyo, dalawa po yan eh. Mabuborn again ba kayo sa taas o hanggang sa ibinautismo lang kayo sa akin sa lubog sa tubig? Hindi naman po inilubog sa tubig yung mga apostol eh. May mga ilan lang na inilubog katulad ni Apostol Pedro at saka si Apostol Andres, yung magkapatid, mga kababayan. Si Peter Kalibot naman po ang ating bigyan ng pagkakataon mula sa Campino, Cabanatuan City sa Nueva Ecija, isang iglesia ni Cristo ni Manalo. Tuloy po kayo, kapatid na Peter, please. Ay, magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother Daniel. Sige po, tuloy po. Apo. Magandang gabi rin po, Brother Eli. Tuloy lang po, kapatid. Apo. Nais ko lamang po magtanong kay Brother Eli. Sige po, kapatid, tuloy po tayo. Apo. Ayon po kasi sa aral po namin sa iglesia, meron po kasi kaming verse doon na ginagamit. Ang sabi po, ang sino man na hindi pumasok sa aking kawan, yun daw po yung iglesia, ay hindi po maliligtas. Ang tanong ko po, ito, totoo po bang ang iglesia ni Cristo lang ang maliligtas pagdating ng paghuhukom? Ayon po yun sa verse na ginagamit po sa amin. Maraming salamat. Salamat po, kapatid na Peter. Nakakalungkot isipin, ang iglesia nyo, topsy-turvy. Umatake na po kaagad siya sa kalaban na iglesia, mga kababayan. Hindi ba isa rin po siyang ganyan? Lahat naman ng kanyang ginagawa ay hindi rin naman siya sumusunod sa mga original. Hindi naman siya sumasampalataya sa mga original na mga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ganyan din po ang MCGI, mga kababayan. Rocky. Hindi matatag ang foundation. Alam nyo kung bakit. Huwag kayong magagalit. Wala kayong pagsampalataya sa mga original na manuskrito ng Biblia. Wala daw pagsampalataya sa mga original na manuskrito ng Biblia. Mga kababayan, pareho lang po sila sapagkat ang mga original hanggang sa ngayon, hanggang sa salin na ito, ang nakalagay po dyan sa Biblia na yan ay mali ang lubog sa tubig na bautismo. Pareho naman po silang nagbabautismo ng lubog sa tubig, kaya pareho silang hindi nakasunod mula sa original hanggang sa lahat ng mga salin ay
hindi nila nasunod. Ang dalawang relihiyon na yan ay parehong nagbabautismo ng lubog sa tubig. Therefore, ang dalawang relihiyon na yan ay hindi nakasampalataya ng original hanggang sa mga salin ng Biblia sa ngayon, mga kababayan. Kung anong version ang kakapit sa inyo o pinili ng pastor nyo na si Manalo, doon kayo pupunta kahit hindi yon ang nasa original na mga manuskrito. Alam nyo, sa panahon natin, 2,000 taon na tayo mula sa panahon ni Kristo. Ang Biblia nasulat po unang siglo. Bago matapos ang unang siglo, the first 100 years of the Christian era, naisulat ang huling aklat ng Biblia, ang unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan, AD 98. Presumably, siguro pagkatapos ng AD ng 100 AD, namatay na rin si Juan. Ngayon, sa mundo ngayon, mga kapatid, meron pong mga manuscript. Hindi natin sinasabing original ito, pero sila ay closest to the original. Kasi ang mga nagtatranslate noon, wala pang religious interest. Kaya nagtatranslate sila, they translated it from Greek and from Hebrew. Ang ating matitiyak, ang mga translations noon, di kagaya ngayon na nag-translate ang saksi ni Jehovah, lahat ng salitang Diyos at Panginoon, pinalitan nila puro Jehovah, puro Jehovah. Kaya polluted yung translation ng New World Translation na ginawa ng saksi ni Jehovah. Yung translation ng Katoliko ngayon, iba doon sa translation na kanilang official na ginagamit noong hindi pa sila nagtatranslate. Ang kanilang translation ginagamit dati, ang Latin Vulgate at saka yung Douay-Rheims, yun ang official na may nihil obstat at imprimatur na ginagamit ng Iglesia Katolika. Ngayon, meron silang sariling translation, yung Magandang Balita Biblia, at katulong ang mga protestanting nagsali, nagkaroon ng committee, etc. Magkakaiba na ang sinasabi. Ngayon, ang punto ko, kapatid na Peter, kiniklear ko lang sa isip mo na mali na kung saan-saan kang translation pumunta na ligaw sa original. Ako gumagamit ng ibang translation, other doon sa nakagawi ang gamitin, pero tinitiyak ko na yon ay in conformity doon sa mga kahit hindi original, pero ang tawag mga manuscripts. Meron kasing mga manuscripts tayo ngayon na nag-e-exist sa mundo, 1,700 taon na ang edad, kagaya ng Codex Sinaiticus. Meron tayong manuscript na 2,200 taon na ang edad, kagaya ng mga manuscript sa Dead Sea Scroll. Kasama roon yung libro ni Propeta Isaias. Kaya kung alin yung mga nandun sa mas matatandang translation, mas doon ako umaatras para hanapin yung mas malapit sa panahon ng mga apostol. Ang katunayan, namatay si Juan Apokaliptiko, more or less mga before the end of the first century or after the first century. Mari namatay siya century 101 o 102, 103, pwede, no? Namamatay siya doon sa panahon na yun. Kasi 98 AD, buhay pa siya. Sinulat niya pa yung 1st, 2nd, and 3rd John. May nadiskubre na papyrus, yung P52. Ang edad, ayon sa kanilang pagsusuri, ito ay isinulat 120 to 150 of our common era. Ibig sabihin, napakalapit nito kay Juan. Maaaring 20 taon pa lang namamatay si Juan, itong fragment na ito na nakita noong 1920. Basahin nga natin ito, kapatid na Daniel. Ito po ang P52, a fragment of the Gospel of John. P52 is the oldest known manuscript fragment of the New Testament.
Description, language, Greek, medium, papyrus, approximate date, 120 to 150 CE. Place of discovery, Egypt. Date of discovery, acquisition, 1920. Current location, John Rylands, Library, Manchester, England. Manuscript number, P52. Manuscript family, Alexandrian. Ayan, kung diyan ka pupunta sa mga ganyang antigong mga manuscript, bakit po manuscript? Kasi kamay, nulat ng kamay, mano, sa Kastila, mano, kaya manuscript. Sulat kamay, wala pang printing press nun eh. Ngayon, yung mga manuscript, more or less, mas matatanda yan eh. Actually, ang mga manuscripts, it dates back to 4th century AD, 5th century, 6th century. Pinakamatanda na dyan, 6th century, yung Codex Purpureus Petropolitanus in Greek, 6th century. Alam mo, yung Lamsa version, kailan lang yan eh. Matanda pa si Manalo dyan sa Lamsa version na yan eh. Lagay nga natin kung kailan lumitaw yung Lamsa version, kapatid na Daniel. Ito po, Origin of Lamsa, formerly titled the Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts. The Lamsa Bible, which it is commonly called after its editor, George M. Lamsa, first appeared in 1933. It was derived both Old and New Testaments from the Syriac Peshitta, the Bible used by the Assyrian Church of the East and other Syriac Christian traditions. Lamsa claimed Aramaic primacy against the academic mainstream opinion of the origin of New Testament texts, and thus claimed his translation was superior to texts based on older Greek manuscripts. The Peshitta, like the various English language Bibles, was translated from earlier Greek and Hebrew manuscripts. The New Testament translators of the King James Version, for example, used an edition of Erasmus' Greek Textus Receptus. However, a minority argue for Aramaic primacy of the New Testament text. Marami hindi naniniwala kay Lamsa. Sabi niya, mas ano raw yung kanya. May nag-a-argue ang mga iba tungkol sa primacy ng Aramaic text. Bakit mga kapatid Ako sa pagsusuri kasi inukonsider ko lahat ng justice Ba't ka magre-rely sa Eastern manuscript? No? Ng yung Lamsa. Merong Greek Ang claim ni Lamsa, tinranslate niya yan from Greek at from Hebrew. Meron tayong existing Hebrew at existing Greek, no? Na nagpapatunay na mali si Lamsa. Kasi kung tinranslate mo yan sa Greek at sa Hebrew, bakit mali ang isinlagay ni Lamsa sa kanyang Biblia na Iglesia ni Cristo? Bakit mali? Kinopya mo pala yan sa mga Greek at saka Hebrew manuscript. Almost all Greek manuscript nagsasabi, Ecclesian Tooteo. Sa 20-28 ng gawa, karamihan sa Greek manuscript nagsasabi ay yung nakasulat. Ilagay mo nga sa screen. Yan 20-28, ang sabi nila sa Iglesia raw ni Cristo, binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang nasa Greek manuscript, Ecclesian Tooteo. No? Iglesia ng Diyos. Hindi Iglesia ni Cristo. Yung nasa gawa. Kaya kahit tignan mo sa official Bible ng Katoliko, nakalagay Iglesia ng Diyos din. At sa lahat halos ng mga manuscript, nakalagay Iglesia ng Diyos. Ecclesian Tooteo.
Pagkatapos ngayon eto si Lamsa sasabihin, Iglesia ni Cristo. Kung totoo yan, na kumopya ka sa mga Greek manuscript, ba't Iglesia ni Cristo inilagay mo? Hindi ka kumopya. Inilagay mo yung sarili mong utak. Ganun yon. Kaya yan ang ikinalulungkot ko, kapatid, sa mga ministro ni Manalo. Hindi sila nagbabatay sa mga manuscripts, yung mga mas malapit sa panahon ng mga apostol at mga Panginoon Kristo. Kung ano yung papabor sa inyo, yun ang kinukuha nyo. Kagaya niyan. Bagay sa akin, hindi lulusot yung choppy na yun Mga kababayan, sa puntong ito ay napansin po natin na ang kanyang stand ay pinamamalian niya yung mga paraan ng INC sa paggamit ng Biblia. Subalit, ang napansin po natin sa kanya, mga kababayan, pareho lang din naman po sila na kung saan didikit yung kanyang pananampalataya, yun din naman ang mga translations na kanyang gagamitin. So, pareho lang po sila, mga kababayan, ng style. Ngayon, ang sinasabi ko po ay yung dalawang religions na yan ay parehong nagkamali ng napakalaking pagkakamali sa kanilang mga religions. Bakit po? Ang bautismo nila na bautismong lubog sa tubig, yan ay pinakamalaking pagkakamali sapagkat yan ay pumapatay ng espiritu na pinatira ng ating Panginoong Diyos sa mga puso ng mga tao.